Magandang araw, ito po si Bal na Musika Ride sa Kwentong Musikero at welcome po sa ating channel. At ngayong araw, meron ako ipapakita sa inyo na dalawang dynamic wireless mic na galing sa Andy Audio Equipment. Itong dalawang mic na nasa harapan ko ngayon, ito yung ating subukan. Ang mga mic na to ay dalawa lang doon sa mga maraming produkto na meron ang Andy Audio Equipment na siyang official na distributor ng King Sound Card. Ito yon. Ito yung ating in-unbox at tinest nung nakaraan at ginawa ng review. Sa lahat po ng mga hindi pa nakakapanood ng ating review tungkol dito sa ating King Sound Card by Andy Audio, andyan yung link sa taas, pwede nyo panoorin. At gaya rin itong ginagamit natin na mic ngayon, nakikita nyo na condenser mic tayo ngayon. Ito yung LH45 ng Andy Audio Equipment na ating sinubukan din nung nakaraan. At pwede mo yan gamitin sa maraming applications, gaya nitong paggawa ng mga talking head na video, gaya nito. Pwede mo siya magamit. Ako naka-direct itong mic na to sa GoPro na napapanood mo ngayon. At pwede mo rin gamitin dito sa King Sound Card kung gagawa ka ng mga cover songs or recording or mga voice over. Pwede mo siyang gamitin. Napakaganda ng mic na to. Maganda yung response niya. Napakalinaw. At malakas. Gaya niyan. Malayo yung distansya sa akin ng mic pero malinaw yung tunog niya. Kung gusto mong panoorin yung ating ginawang test sa mic na to, yung LH45 ng Andy Audio, andyan sa taas yung card. Pwede mong balikan yung ating video. Pero sa ngayon, ang gagawa natin ng review ay itong dalawang dynamic wireless mic ng Andy Audio. Bali, meron silang dalawang version nitong mic na to. Itong isa ay yung mas lumang version, pero nasubukan ko na rin to. Maganda to. Nagagamit rin namin to sa mga gig. Okay na okay din siya pang gig. Mga pang live na event, pwede mo siyang gamitin. Pang video okay, pwede rin sa bahay. Ayan siya. Ito yung ating matte na finish. At ito yung kanyang design. Yan. Simpleng-simple lang. Pero maganda yung quality nito. Maganda yung tunog. At itong isa naman ay yung kanilang glossy na version. Pero magkaiba na yung design nila. Papakita ko sa inyo. Yan. So, magkakaiba sila dun sa harap. Yan. Pero sa length, mas mahaba itong bagong version. Pero yung weight nila is halos sa same lang. So unahin natin yung older version o yung matte finish na mic. Ayan siya. Itong ating matte finish na version o yung mas lumang version ay gumagamit ng dalawang AA na battery. So ito yung compartment niya. Lagay mo lang yung dalawang battery. Pero kami, dahil ginagamit namin siya sa mga gig, bumili na lang kami ng rechargeable na battery at magdadala kami ng mga charger namin para at least kung low-bat ka man, at least makakapag-charge ka. Or bili ka na lang ng mas mahabang buhay ng mga battery. Then meron siyang kasamang receiver na nilalagay natin sa ating mga amp or sa mga mixer para ito yung mag-receive ng signal papunta doon sa mic. Ngayon meron siyang 18650 na battery at ang pinakamaganda ron, pwede mo siyang i-charge. Yan, sa gilid niya meron tayong charging port. Yan. Okay, so para i-open yung ating receiver, meron tayong switch dito. Yan. At meron siyang ilaw. So para i-open naman yung ating mic, isang press lang sa power button. Yan. Iilaw na siya. Then sa baba niya, may maliit na button na pilian ng channel. So meron tayong hanggang 30 channels na pwedeng magpilian. So depende sa lugar. Kung halimbawa, naririnig mo yung mic mo na parang nagpuputol-putol yung signal, pwede kang pumili ng mga channel na kung saan siya babagay. Depende kasi sa lugar yung pagpili ng channel. Depende yan kung halimbawa yung area nyo ay may mga radyo, yung mga two-way radio, kasi masagap niya yun minsan, or minsan yung lugar nyo, kasi syempre dahil nga wireless to, so yung transmit nung receiver tsaka nung mic natin, minsan may mga harang, or kung gagamitin mo sa mga close na lugar, so hanap ka ng frequency na pwede talaga sa kanya na hindi siya magkakaroon ng interference. So maganda yon na pwede natin pagpilian. Meron tayong 1 to 30 na mga channels dito. So subukan natin mamaya ito sa ating King Sound Card. Tignan natin yung quality niya. Pero bago yon, puntahan muna natin yung ating isang version ng ating wireless mic. So ito namang ating glossy finish na version ng ating wireless mic ay naka 18650 na battery na. Yan. Ibig sabihin, pwede na natin siyang i-charge. So meron siyang charging port sa ilalim. Yan. At ganoon din, kagaya ng receiver ng ating isang version, naka 18650 na rin to at pwede mo na rin siyang i-charge. So pag operate sa kanya, ganoon lang din. May switch tayo. Iilaw yung ating receiver. Then dun yung ating mic.
Isang pindot lang, iilaw na rin yan. Dito naman sa ating glossy version na wireless mic, wala yung option na pwede kang pumili ng channel. Kung ano yung channel na nandito, yun lang yung magagamit mo. So ngayon pakinggan natin yung tunog ng dalawang mic na to. Baling gagawin natin, i-connect natin yung mga receiver nila doon sa ating King sound card. So hindi ko na gagamitin tong mic na to, ito na yung gagamitin natin. So yung marinig mong audio ay manggagaling dito sa dalawang mic na to. Tara. Okay, naka-connect na yung ating wireless mic dito sa ating King sound card. Ito siya. At ito yung unahin natin na i-test. Yung ating matte finish na version. At yung ating volume ay nasa 9 o'clock lang. Then yung gain ng ating King sound card ay hindi nakasagad, naka 70% lang tayo. Yan. Anyway, gamit ko pala yung X6 ng Andy Audio. Bali, ito yung gagawin nating monitor. Dahil wala namin akong speaker dito sa studio, hindi ako naglagay ng speaker para mas malinaw yung audio makuha natin. So, yung clarity ng mic, maganda. Malinaw siya. Then, pati yung sensitivity niya. Yan. Check, check, check. Hey, 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 hey. Maganda yung response ng mic. Then, test natin yung handling noise ng mic. Magtaas tayo ng konting volume. Lagay natin sa mga 10 o'clock. Check, check, check. Yung handling noise, ibig sabihin yung natatransfer na sound dito o yung noise na natatransfer doon sa katawan nung mic natin. Yan, ganyan. Kasi hindi natin may iwasan na kapag gumagamit tayo ng mic, lalo kung recording, hindi natin gusto yung mga may ingay na unwanted na noise doon sa ating recording. So ito, kapag gumagawa ka ng mga cover song, yan, kapag naglilipat-lipat ka ng mga kamay or nagla-live stream ka, hindi naman ganun kalakas yung noise. Check, check, check. Ngayon lagyan natin ng konting reverb yung ating mic. Check, check, check. Hey, hey. Sound check, hey, hey, hey. Yan, malinaw yung tunog niya. Anyway, dun sa mga hindi pa po nakakapanood nung review natin dito sa King Sound Card, nandiyan po yung link sa taas, panoorin nyo na lang. Napakagandang nito, sound card nito kung gagamitin mo sa mga live streaming, sa recording. Kung gumagawa ka ng mga VO o yung mga voice over, maganda rin siya. Then partneran mo ng ganitong mic, dynamic wireless mic. Kung gusto mong gumawa ng maliit na studio gaya nito para sa mga live streaming mo or recording. So dahil nga dynamic mic itong ating wireless mic, so ang intended na paggamit sa kanya, syempre mas malapit sa bibig natin. Hindi gaya ng mga condenser mic na gaya nito na ginamit natin kanina. Yan, kahit medyo malayo-layo ng konti sa'yo, okay lang. Sagap ka niya kasi iba talaga yung response at yung sensitivity ng isang condenser mic kumpara sa dynamic mic. So ito, ang main purpose nito o mas madalas natin gamitin sa pagkanta. Pero kung mga VO at mga professional na recording, mas okay itong condenser mic. Pero focus muna tayo dito sa ating dynamic mic. So para sa akin, maganda yung response ng mic, malinaw. Ngayon try natin sa iba't ibang settings ng volume natin. Hey, check, check. Nasa 10 o'clock tayo ngayon. Taas natin sa mga 12 o'clock. Check, check, check. Hey. Yan. Medyo nagpipik na yung yung level meter ng ating King sound card. Medyo malakas na to masyado. Hey, hey, check, check, check. Hey, 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 hey. Check, 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 check. Sound check, sound check, sound check. Check, 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 check. Hey, hey, hey. Yan. Siguro ang mga ideal na pag gagamitin mo siya sa recording, siguro mga 10 o'clock. Check, check, hey, hey, hey. Check, hey, 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 hey. So iba pa rin yung magiging response nitong mic depende kung saan mo siya i-connect. Kung sa mixer mo siya i-connect, syempre iba yung ibabatong tunog ng ating mic. Kung sa King sound card dahil meron tong preamp, meron din siyang sariling tunog. Ngayon kung direct sa mga interface natin, syempre mas iba pa rin yung tunog na ilalabas niya. So lagi mo isipin na iba't ibang system, iba-iba yung mga response na makukuha mo. Ngayon naman subukan na natin yung isang version o yung ating glossy finish na version ng ating wireless dynamic mic. Check, check, hey, hey. So ito na yung ating glossy finish o yung version 2 ng ating wireless dynamic mic. Same lang din yung settings natin.
Naka 10 o'clock lang tayo dun sa ating King Sound Card. At yan, malinaw din. Maganda yung register ng boses dito sa ating mic. At wala rin ako narinig ng mga noise. Ngayon subukan natin yung ating handling test ng ating mic. So same lang din sila halos. Hindi ganun kalakas yung handling noise ng mic. At check, check, check. Yung sensitivity naman. Check, check, check. Hey, 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 hey. Check, check. Maglakas tayo ng konti ng volume ng ating mic. Lagyan natin sa 12 o'clock. Check, check, check. Hey, 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 hey. Mic check. Hey. Sa 2 o'clock. Check, hey. Yan, masyadong mataas na itong gantong settings. Check, check, check. Hey, 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 hey. Check, 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 check. Hey. Mic check. Ngayon, tip lang dun sa gumagawa ng mga cover song. Huwag kang mag-set ng masyadong malakas na volume ng mic kung gagawa ka ng mga recording. Kasi, syempre yung dynamic nung song at nung boses natin, hindi pantay-pantayan. May mga part na malalakas. So, kung nag-set ka ng masyadong mataas na volume dun sa mic mo, pagdating dun sa mga part na malalakas na, syempre, pasigaw yung kanta mo, ang mangyayari niyan, mapipik yung ating ginagamit na preamp o yung ating King Sound Card. So, magkakaroon ng distortion. Hindi maganda sa recording yon. So, mag-set ka lang sa mababang volume. So, magandang practice lagi kapag gagawa ka ng mga cover song. Ilagay mo sa tamang settings yung volume ng mic at yung magpapantay siya doon sa background music mo. So, importante yung headroom na ilalagay natin doon sa ating mic at doon sa ating background music dahil pwede na natin siyang i-edit. Pwede tayo mag-boost ng ating ng ating volume pagkatapos ng recording. Sa ganun para may iwasan natin yung distortion ng ating audio. Ngayon try natin lagyan ng EQ. Naka 12 o'clock lang yung EQ natin. Sagad natin yung ating low. Hey, check, check, check. Hey, mic, mic, check, check. Yung ating mid, hey, hey, check, check, check. Then yung ating high, check, 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 check. Yan. Ayun yung response ng ating mic dito sa King Sound Card kapag tinitweak natin yung ating EQ. Check. Lagyan natin ang ating reverb. Check, check, check. Hey, 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 hey. Ganda ng reverb ng King Sound Card. Check, hey, hey. Ito yung max na reverb. Check, hey, hey. Check, check, hey, hey. Ganda. Ngayon subukan natin kung pwedeng sabay yung dalawang dynamic mic sa isang King Sound Card. Gamit tayo nitong adapter na kasama ng ating mic. Kasi naka 1 port ito. Then yung ating King Sound Card ay may dalawang 3.5. So i-convert natin yung ating 1 port sa 3.5. Hey, check, check, check. Check, check, check. Check, check, check. So ito yung ating dalawang wireless mic na pinagsabay natin dun sa ating King Sound Card. Ang problema, check, check, check. Medyo may mahina yung isa dahil gumamit tayo ng adapter. So magkakaroon talaga ng signal loss yun kapag gano'n. Dahil nga hindi siya direct. Tsaka syempre, kailangan talaga yung ating receiver ay nakadirect dun sa ating preamp na hindi gumagamit nung adapter. So, try natin na parehas natin ilagay yung adapter nila. Tignan natin kung magpapantay yung audio. Check, check, check. Check, check, check. Check, check, check. Check, check. Yan. Ito, gamit natin parehas yung ating wireless mic na kinonvert natin from 1 port to 3.5. Check, check, check. Check, check, check. Yan, halos pantay na yung tunog nila. Ang problema nga lang, medyo humina yung audio natin. So, compensate na lang natin yung ating lakas doon sa ating volume ng mic. Check, check, check. Check, check, check. Check, check, check. So, yun. Pwede mong gawin to kung halimbawa mag-video okay kayo sa bahay, tapos mag-duet kayo. So, kailangan mo ng dalawang mic. So, ito yung pwede mong gawin. Parehas mong i-convert sa 3.5 yung ating mga mic para at least pantay yung tunog nilang dalawa. Then, adjust ka na lang sa volume ng ating King Sound Card. Check, check, check. Check, check, check. Pero kung mixer naman yung gamit mo, walang problema dahil direct naman, hindi mo na kailangan ng converter na 3.5. Dahil karaniwan ng mga mixer natin, meron namang pang 1 port na input.
So, hindi mo na kailangan yung 3.5. So, yung signal loss, hindi mo na masyadong poproblemahin. Pero pagdating dito sa sa King Sound Card, at ginamitan mo siya ng parehas na converter, yung adapter natin, ayun nga, medyo hihina yung audio natin nung mic. Pero pwede naman nating laksan yan dito sa ating volume. Check, check, check. Check, check, check. Check, check, check. Hey, sound check, sound check, sound check, hey. Ngayon naman para masubukan natin itong ating dynamic mic ng Andy Audio kung okay ba talaga siya kung sa live performance natin gagamitin. Isasama ko kayo sa gig namin. Tetest natin itong dalawang mic. Ito ipapagamit ko dun sa isang singer namin. Ito gagamitin ko. Subukan natin siya kung ano yung response niya pagdating naman sa mga live na situation. Then pangalawa, subukan natin yung distance na kaya maabot itong ating mga wireless mic. Kasi nakalagay dito, kaya niya raw hanggang 30 to 50 meters kapag ginagamit natin. So susubukan natin yan dahil medyo malawak yung aming paggagawa ng gig. Try natin kung gano'ng kalayo maaabot bago mag-break up yung ating sound. So tignan natin kung gaano kaganda talaga itong ating mga wireless mic pagdating sa mga live na situation. So samahan nyo ako sa venue ng aming tugtugan. Tara!